Nasa linya na rin po ngayon ang Deputy Data Protection Officer ng Globe Telecom, si Attorney Alex Austria. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, DJ Chacha and Sir Ted. Bigyan natin babala ito pong mga listeners and viewers natin ngayon. Ukol po dito sa panibagong phishing scam na ginagamit itong Globe Reward System ng Globe po. Yes, so DJ Chacha, ang nangyayari po ay nagsisend po ng fake text messages na kunwari Globe sila, nagpapanggap po sila ng Globe and sort of na pupunta sa same Globe thread as the official Globe announcement sa text messages. Nagagawa ito dahil sa mga IMSI catchers or IMSI catchers or fake base stations. So rumoronda po sila sa mga syudad, sa mga lugar na matao. Tapos nagsisend po sila ng fake text messages. Bale po nangyayari ito dahil yung 2G network, alam ko po 5G na tayo or LTE or 4G ngayon. Oo. Pero yung 2G network na ginagamit po for emergencies like yung NDRMCC, disaster response, etc. Ina-exploit po nila yung network na yon na built-in to all phones worldwide po. Lahat tayo may feature na 2G para po makapag-send ng fake links to fake websites. Kaya naman po, disable na ng Globe ang lahat ng SMS links para po makasigurado ang publiko na kapag may link, fake na po yan, peke na po yan, and scam na po yan automatically. Kahit po nag-a-appear sa official Globe thread, basta may link po, basta may sinabing kailangan nyo po ibigay ang password, username, or OTP ninyo, agad po itong scam. Okay, so linawin lang natin kasi before, meron talaga kayo na magsisend ng mga ganitong klase ng mensahe sa mga Globe users. Pero ngayon, kailan po nagsimula ito na lahat ng SMS o messages, text na matatanggap ng isang Globe user ay scam na kapag may kasamang link? Starting today po ba yan o nitong mga nakaraang araw pa? Nakaraan na po, mga 2 years na po kaming hindi nagsisend ng link through the Globe SMS chat. Oo. Yes po. At ngayon po, nire-remind lang natin itong ating mga users na if ever may ma-receive sila na ang pangalan po sa text message ay Globe at may kasamang link, automatic, scam na po agad yon. Scam na po yun, correct po. Nagpapanggap lang po sila ng Globe Channel kasi nga po ine-exploit yung ating 2G network. And they force the users to be downgraded to that network pag rumoronda ang fake base station. DJ Chacha, alam niyo po ba yung fake base station, kasing liit lang po ng isang lunchbox or kasyang-kasya po sa backpack. Kaya po very vulnerable po ang kahit sino within that radius. Kaya po ang best way po hanggang sa hindi pa na-upgrade ang cellphones worldwide ng mobile industry ay maging vigilante po tayo sa ating mga pagtatanggap ng messages, pag-click sa mga links at pag-iintindi ng mga messages na scam naman po pala. Pwede ba ako makisingit lang? Ano po, ma'am, attorney, kasi di ho ba ito ho sa SMS, ano po, sa text, no? Di ho ba kapag Globe o maging Smart, actually, nalabas naman yung mga letrang Globe, Globe, kapag ho legitimate yung text o kaya na itong gayahin ng mga scammer? Kaya po itong gayahin ng mga scammers. Pinuspoof po nila ang ating 2G network. Kaya po nag-a-appear as Globe. Di ba po sa mga official natin, nag-a-appear as bank names, government agencies, and DRMMC. Alam ko po na tatanggap po natin lahat ng alerts pag may bagyo. Okay. Kaya po nilang i-imitate yon. Yung most recent po naming na-encounter ay nag-i-imitate na po sila ng Philippine Post. Sasabihin, may kailangan kayo i-pick up na parcel, you just have to log in and enter your details. Mga ganyan po kaya na po nilang i-spoof. Yung nga din po nga noon pa ho namin sinasabi yan, itong mga, ano ho ito ano siya para siyang transmitter, di ba, na ginagamit din, hindi lang pang scam, kahit sa eleksyon ginagamit yan, para mag-text. Yes, mag-text. Anyway, ma'am, ganito po, kasi nung isang araw, ako'y naobliga
na mag-message sa isang taga-Globe to verify kung authentic ba ito. Ang pinanggagalingan niya, GLOBE. Hi, your current Globe postpaid plan will soon be discontinued and we shall move you to the all-new G Plan Plus, which you can personalize to fit your present needs, etc., etc. And then we hope you can take the call coming from this number. Thank you. So nag-verify muna ako kung ito ba talaga galing sa Globe. Talaga daw pong galing sa Globe. So ito ho ang aming dilema ngayon, attorney. Di ba? The fact na ginagamit na po mismo ang pangalan ng Globe, kailangan muna kaming mag-verify saan kanino para namin kung wala kang kakilala sa Globe. Paano po yun, ma'am? Ayan po, Sir Ted, meron naman tayong customer hotlines at chat lines sa Globe where you can send your requests to verify po kung totoo nga po yun. Sa aming mga ibang subscribers, kung may account managers po sila, pwede rin po silang makipag-ugnayan doon. Sa ating pampublikong subscribers naman po, meron po kaming Globe chat and other social media channels na Talk to Globe po, nandun din po kami, and our customer hotline po kung saan po pwede kayong mag-reach out to verify po kung totoo nga po ba yung ino-offer na service ng Globe. But yung first line of defense po natin, Sir Ted, ay yung links. As long as may presence po agad ng links, mali po agad yun. Ayun, okay. So dito po sa aking tinanggap na mensaheng ito, wala po itong link na pindot sa akin. Kung hindi, may sinasabi lang siya na telepono na maari daw po naman panggalingan ng tawag papunta sa akin. Yes po, Sir Ted. So sa ganung cases po, it would be best po to verify po yung identity ng tumatawag. Okay. Kahit po hindi Globe yan, kahit sinong po yan, yung details po. And then ask them to verify their identity with customer details that they will provide. And then next po, Sir Ted, kahit tama pa po yun, pwede pa rin yung scam. Kahit tama po na alam po nila, kayo po si Sir Ted Filon, ganito po ang number nyo. Pangatlo po, you can ask them to send more proof of the official, let's say, billing or official communication to you before you respond with any of your personal data. So you can ask them po for proof na kayo po talaga ang customer relationship manager ng Globe. May pruweba po ba kayo? And then you can verify then po from them. Aray, Diyos ko po, talaga naman sa panahong ito, no? Yes, may Yes, Sir Ted. Yes po. Ang teknolohiya may kaakibat talaga na ito yung mga Sige. risk, ano. Pero Attorney Alex, para lang mas maging maingat itong mga Globe users natin, dito sa mga halimbawa na-scam po nitong phishing na sila nga po mismo ang nag-enter ng kanilang mga information dun sa link na ipinadala nitong mga scammer, walang magagawa. Para lang linawin natin dahil di naman kasalanan yan ng ahensya, no, na hindi talaga silang nagpadala. Kung maglagay sila doon ng kanilang information dahil ginaya yung website ng Globe, walang maitutulong ang Globe para mabalik kung ano man po ang mawawala dito sa mga users na ito. Unfortunately po, kapag bank na po yung transactions or other mobile payments, wala na pong visibility ang Globe doon, DJ Chacha. So, as much as possible, we try to cut it po sa ugat ng source ng scam na wag na lang po magkiklik at wag na lang po mag-enter ng OTPs. Kasi po yung process din ng pag-recover outside of our hands na kung financial institutions na po, lalo na po kung financial institutions ang involved. Yung mga scammers po kasi parang kabuti po yan. Patayin niyo po yung isang mode of scamming, may susulpot na naman po ng bago. Kaya po kailangan po very vigilant po ang ating Globe subscribers at ang publiko sa mga ganitong scams. Wag na po magbibigay ng personal information, ng OTP, ng password, or any personal details po about themselves at wag po magkiklik ng mga links. Okay, sige po. So, attorney, salamat po na marami sa inyo pong ibinigay sa aming panahon. Kami po'y katuwang ng Globe at maging ng Smart, no? Lahat po ng mga telecoms dito nga po sa ating laban sa mga manloloko at mga kriminal na ito. Salamat po, attorney. Salamat po, Sir Ted and DJ Chacha. Magandang umaga po. Thank you si Attorney Alex Austria po naman ng Data Protection Office ng Globe Telecom.